Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag sinabing martial law? Mahigpit, disiplinado, istrikto, payapa, abusado? Yung naging strict na siya sa Pilipinas. May mga tao bawal lumabas ng wala sa oras. Curfew. Mahirap magsalita noon kasi pag nagsalita ka ng kontra, mahuhuli ka. Tutol ako doon. Masama po ang loob ko kasi Mamamatay kami dito! Totoo yung mga tao. O ano po sa tingin nila sa anak ko? Walang mapapala sa mga ganyan. hinihiling po namin. Sana po mabigyan kami ng tulong. Ang alam ko lang sa martial law is yung naging strict na siya sa Pilipinas. Maraming bawal, maraming rules na nalagay. So if i-implement po siya sa panahon po ngayon, okay lang din po sa inyo? Ngayon, panahon ngayon. If wala namang mga problems na wars, ganun, okay lang naman para sa akin. Syempre di na. Ilan lamang ito sa mga naratibong lagi nating naririnig mula sa mga tao. Iba't ibang pananaw daw depende sa kung paano mo natutunan o naranasan ang mga kaganapan noon. Ngunit, ano nga ba ang totoo? Simulan natin noong gabi ng ika-23 ng Setyembre, taong 1972. Saksi ang maraming Pilipino noon kung paano inanunsyo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang deklarasyon ng batas militar o martial law. Pero bakit nga ba ipinatupad niya ito? Dahil daw sa paglaganap ng mga komunista na balak pabagsakin ang pamahalaan. Pero dumami lang sa 1,000 ang mga sumapi sa New People's Army o NPA noong dekada 70 at nasa 350 lang ang may hawak na first-class rifles. Dahil sa martial law, nalimitahan ang karapatan ng mga Pilipino at nakulong ang mga kritiko ng administrasyon tulad nila Jovito Salonga, Jose Chocno at Ninoy Aquino. Ipinasara rin ang media at pinagdadampot ang mga sumasali sa protesta. Bukod sa alalahaning pansiguridad, ipinakita rin ng iba't ibang mga datos kung paano naghirap ang mga Pilipino. Lumaon ang diktatoryang Marcos, lumala ang karamitaan, bumaba ang kita ng mga magsasaka, tumriple ang taas ng presyo ng bilihin, tumaas ang utang ng bansa, at maraming nawasak sa kapaligiran. Sa kabila nito, hati ang opinyon ng mga tao ngayon kung ano nga ba ang naidulot ng martial law. May mga nagsasabing maganda raw dahil naging disiplinado ang mga tao. Pero may mga kumukontra at nagsasabing lumala lang ang opresyon at paghihirap ng taong bayan. Napakasela noon. Mahirap, yung magsasalita ka, mahirap kasi mahuhuli ka agad noon. Eh, bata pa ako noon eh. 12 anos na ako kasi 72, di ba? 1960 ako. Yung pagbaba ng martial law, mahirap magsalita noon kasi pag nagsalita ka ng kontra, mahuhuli ka. Ako, naranasan ko ng martial law. Yung curfew. Mahigpit ang curfew hindi naman sa mahigpit ng araw. Ano lang kaya, alas 6 sakto, doon ka na sa bahay. Maraming napatino niya ang mga kabataan, tapos yung mga drugs sa natanggal na naiwasan, nabawasan. Pagkakaalam ko sa martial law nung that time is naghigpit, nagkaroon ng mga death penalty, may mga tao bawal lumabas ng wala sa oras, gano'n. Tsaka talagang ang higpit ng regulasyon ng mga tao sa tao ng Pangulo. Pero okay naman dahil sa pangkabuhayan, magaan kasi okay pa ang buhay noon, hindi kagaya ngayon, sobrang hirap talaga. So sa panahon po ngayon, sa tingin niyo pagkakaroon po ng martial law, effective po ba? Ay, hindi na. Walang kakwenta-kwenta ang presidente. Ngayon? Opo. Ay, hindi na. Wala. Hindi po talaga kayo sangayon sa martial law? Ay, hindi. Hindi talaga. Hindi niyo po uulitin na experience yun? Ay, hindi na. Mula noon hanggang ngayon,
Nakaukit na sa kasaysayan ng Pilipinas ang markang iniwan ng pamilyang Marcos. Hindi sana mabago ng anumang propaganda ang tunay na nangyari at nangyayari sa bansa dahil bandang huli, matatalo ang sambayanan kapag binago ang kasaysayan. Kailan kaya tayo matututo mula sa mga pagkakamali ng nakaraan? Marami po salamat sa panonood ninyo ng Dekalibre at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Huwag niyo po kakalimutang mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at i-share ang ating mga content at mag-subscribe na din sa ating YouTube channel. Muli, ako po si EJ Makababat. Magandang araw po sa inyong lahat.